Samantala, nakikiisa po ang Malacanang naman sa pagdiriwang ng Pista ng Itim na Nazareno ngayong araw. Sa kanyang opisyal na mensahe, sinabi ni Pangulong Rodrigo Duterte na pambihira ang pagpapahayag ng pananampalataya ng milyong-milyong deboto sa pamamagitan ng pagpapasalamat, pananalangin at pagsasakripisyo. Wala raw kapaguran ang pananalangin o ang pagpapahayag ng pananampalataya. At sa paglipas ng panahon, wala rin daw pagod sa paglaban sa kawalan ng hustisya, sa kasinungalingan, sa pang-aabuso, sa kapangyarihan at sa katiwalian na kumakain sa kaluluwa. Karamay raw ang Administrasyong Duterte sa ng Pilipino, kasabay ng pagpupuri sa Diyos na nakikita natin sa imahen ng Nazareno na pumasa ng krus para sa kaligtasan ng sangkatauhan. Sa pamamagitan ng taimtim na panalangin para sa bayan, hinihimok niya ang buong bansa na makiisa sa marubdob na pagdiriwang ng Pista ng Itim na Nazareno. Tiniyak ni PNP Chief Ronald De La Rosa na walang partikular na terror threat sa traslasyon ngayong araw. Gayunpaman, ayon kay De La Rosa, hindi raw nila nababasa ang isip ng lahat ng tao. Kaya hindi raw maiiwasan na maaari silang malusutan. Kailangan daw talagang magdasal. Dagdag ni De La Rosa, maganda naman daw ang takbo ng isinasagawang traslasyon. Nananalig din siya na sana'y walang masamang mangyari ngayong araw. Matapos nilang gawin ang lahat ng pag-iingat laban sa mga posibleng banta sa seguridad. Habang hinihintay ang pagdating ng imahe ng Itim na Nazareno, tuloy-tuloy ang mga misa sa simbahan ng Quiapo, Maynila. Bantay sarado naman ng mga otoridad ang pista. Narito ang report. Mas mahigpit na seguridad ang ipinapairal ngayon sa paligid ng Minor Basilica of the Black Nazarene sa Quiapo, Maynila para sa traslasyon ng Itim na Nazareno. Bukod sa mga sniper na nakapwesto sa ibabaw ng mga gusali, kapansin-pansin din ang mga nagkalat na pulis at sundalo. Maliban pa yan sa mga nakabantay sa halos lahat ng kanto ng lugar. Walang tigil din sa pag-iikot ang mga K9 units ng PNP SWAT Bomb Squad at mga nagmamanman ng mga intelligence agent. Ayon kay PCP Commander Chief Inspector John Giagi, isa na ito sa may pinakamaraming deployment ng mga pulis at sundalo para sa traslasyon. May tuturing din na isa ito sa pinakamahigpit na seguridad na pinairal sa Pista ng Nazareno. Bukod sa pagsisiguro sa kaligtasan ng lugar, todo pakiusap din ng mga otoridad sa mga vendor na nakaharang sa dinaraanan ng mga deboto. Alas 10 kagabi nang sinimula ng clearing operation sa mga nagtitinda sa Plaza Miranda, pero may iilan pa rin daw na mga pasaway na bumabalik. Maging ang mga padasal kung saan nagsusunog ng mga kandila at naglilikha ng malakas na apoy, pinapatigil na rin. Overcrowded na po ng tao dito, ma'am, kaya pinapatanggal po nung PCP Commander para wala pong mapaso o ma-aksidente. Paulit-ulit na iikot kami kasi yung iba bumabalik lang po, ma'am. Tambak din ang basura sa lugar. Pakiusap ni Father Douglas Badong sa mga deboto, pulutin ang mga basura. Panawagan pa namin na hindi pa po tapos, nagsisimula pa lang yung pakikiisa po ng lahat. Unang-una sa kalinisan, no, tiyakin na po natin na huwag na tayong dumagdag pa sa kalat. Sa kabila ng banta ng terorismo, tuloy-tuloy pa rin ang pagdating ng mga deboto sa Quiapo Church. May mga nagpalipas na nga ng gabi sa Plaza Miranda habang hinihintay ang pagdating ng Nazareno. Tulad na lang ni Lola Corazon na mula pagkadalaga hanggang ngayon may apo na siya, ay patuloy pa rin sa pamamanata. Mula kanina, tuloy-tuloy ang misa at pagbebendisyon ng mga imahe na dala ng mga deboto. Di nila alintana ang init, siksikan at balyahan ng mga tao. Marami sa kanila taimtim na nagdarasal kahit nasa labas na ng simbahan. Umaasa mga otoridad na susunod sa itinakdang panuntunan ng mga deboto para sa mapayapang pagdiriwang ng Pista ng Nazareno. Samantala, kanina nga po ay nakita din natin ang galaw ng mga deboto umaga pa lamang at masasabi natin na sadyang naging alerto ang mga otoridad sa harap ng banta ng terorismo at kaninang umaga ay nakakalat ang mga taga-PNP, ang mga taga-AFP upang i-secure ang mga pinagpupwestuhan ng mga deboto at daraanan ng andas. Kanina po ay ito ang pangkaraniwang makikita, yung mga sundalo na naka-station sa iba't ibang mga lugar. At isa sa mga nasita nila, itong may-ari ng pedicab na ito na basta na lamang nagparada sa may bahagi ng Roas Boulevard. Itong pedicab ay iniwan po tapos kasama yung mga gamit at mga bag
dahilan upang agad inspeksyonin ng mga tauhan ng MPD at Army EOD. Lagi mabilis din na responde ng mga rescue groups gaya po ng Philippine Red Cross para sa mga nahilo o hinimatay o di kaya naman po ay sumama ang pakiramdam habang sumasama sa prosesyon. At sa pinakahuling talanga nila, nasa mahigit 1,000 ang kinailangan lapatan ng Pangunang Lunas dahil sa mga injuries. Karaniwan po sa mga naging injury yung pong pagkakatusok ng stick sa mga paa dahil yung mga barbecue stick na natatapakan ng mga nakaapak na deboto ay yun po ang naging problema sa karamihan sa mga na-injure. At ito nga po ang ilan sa mga eksena na ating nasaksihan sa maghapon. Samantala, masaya naman po yung experience. Kung iisipin po mahirap, pero hindi po mahirap eh. Tanggal ang pagod pag nakapanig ka na. Pasasalamat na lang to sa lahat ng biyaya. Siguro mga 30 to 40 years na kami nandito mag-asawa. samantala, kasama din po natin si Police Chief Inspector John Giagi, ang hepe naman po ng Plaza Miranda Station. Magandang hapon po, sir. Magandang hapon po at sa inyong mga taga-subaybay. Apo. So far, kumusta ang assessment ng PNP sa naging latag ng seguridad? Nakikita namin merong mga otoridad din sa bungan ng mga building. So, kumusta po sa ngayon? Sa ngayon po, again, nakalatag ng halos yung buong pwersa na andito na, no? Lahat yung nandun sa Quirino Grandstand kanina ay andito na sa may Quiapo Church to augment us doon sa pagbalik ng ating Poong Nazareno. So makikita nyo strategically, meron tayo sa mga vantage points, sa mga buildings, at meron pang natitira sa ruta kung saan may natitira pang dadaanan ng ating Poong Nazareno. Meron tayong mga bomb scares ng mga but it is normal It is normal kasi nga very vigilant na yung ating mga deboto, yung mga pumupunta rito, na kung may nakitang nag-iiwan agad ng mga bag ay agad nire-report sa ating kapulisan. But again, wala tayong natagpuang mga bomba man na kagaya ng kumakalat sa Facebook, at wala pa rin tayong threat as of now. So we are just concentrating on how to make the procession na mas maayos at mas ligtas pa laban sa mga pang-ordinaryong krimen like yung mga dukot, So, yun po yung binabantay natin. May mga kaso ba ng mga petty crimes? Wala pa as of now, But again, we cannot let our guards down. We just have to maintain the visibility of our policeman at tuloy-tuloy yung paninita ng backpack natin. Kasi po, kung makikita nyo, talagang hindi nasunod yung wala sanang magsusuot ng backpack. But nevertheless, we have to make our moves na kailangan isa-isahin na lang to nasisitahin. At again, sa mga nandito, wag po kayong mabibigla kung may biglang kakalabit sa inyong mga kapulisan na titingnan ang inyong mga bag. Magpaubaya lang po tayo, is just part of our security measures. Apo, ano ang crowd estimate ng PNP as of 5 p.m. o 4 p.m. po? To include doon sa procession, tsaka yung dito is more or less 1 M, yung inilalabas ng ating committee sa simbahan. But we will be expecting it na before makabalik ang Poong Nazareno ay puno na ito at talagang dagsana ang tao dito sa Quiapo. Apo, yun yung security na nabanggit niya na parang kumbaga galing Quirino dito na ulit nire-assign or nire-deploy. So, mga ilan libong pulis ba yung naririto sa ngayon? Bukod pa, may nakikita tayong Marines at mga tauhan ng Army. Kung ang pagbabasihan natin ang deployment ng ating kapulisan ay higit 5,000 ito, So, pagbalik na ito yung inaasahan din natin na makikita natin na kapulisan dito. Again, there will be an innovation on how the Black Nazarene will enter the church. Malaking role, yung malaking bilang yung gagawin ng ating kapulisan sa pagpasok ng ating Poong Nazareno dahil sila na yung magiging human barricade on order na maging maayos na yung pagpasok at wala nang maiipit pa dahil may mga recorded injuries na tayo kaninang umaga. So ayaw pa natin na madagdagan pa yun pagdating dito. Naging challenge ba yung para mas marami vendor ngayong taon na kahit saan nakapwesto ngayon? Yes. Actually, kung makikita nyo,
maraming vendors on the northern part and on the southern part. But again, ang mini-maintain lang namin dito ay at least man lang yung harapan ng ating poong simbahan ay maklear namin at saka yung dito sa May Quezon Boulevard side yung immediate vicinity para maging solemn man lang yung pagsimba ng ating mga deboto kahit nasa labas sila. Mamaya po ay umpisahan nating ulit mag-clearing para maging mga tao na lang ang maiiwan dito at hindi pa maging hazardous yung venue natin sa pagbalik ng Poong Nazareno. Opo, bilang Pangulo, paalala sa mga habol pa para sa pagpasok naman ng poon sa loob ng simbahan. Again, sa mga hahabol pa ngayong gabi, wala po tayong dapat ikatakot. Wala po tayong dapat na ikabahala. Pumunta lang po tayo dito na feel safe at let us just proclaim our faith to the Black Nazarene. But again, we just have to abide by the do's and don'ts given by our PNP, by your PNP, so as not hindi na kayo ma-delay doon sa pamamanatan nyo dahil baka mamaya nagmimisa kayo or nagdadasal kayo ay bigla kayong iistorbohin ng ating kapulisan. At yung mga lasing na, wag na po natin ipagpilitan pang salubungin ang andas at yung mga may sakit na wag po natin nang pilitin. Bagkos, pumunta lang po tayo sa gilid at hintayin natin na dumaan ang Poong Nazareno sa ating harapan at manalangin na lang po tayo. Maraming salamat. Si Chief Inspector John Giagi, ang hepe po ng Plaza Miranda Precinct.